Ang malutong na singkamas, hindi lang pala pang snack, pati pang ulam, ito rin ay swak na swak. Tara nga't pasukin ang Good News Kitchen para alamin ang singkamas specialties. Sabi na nga ng kanta, ang bahay kubo raw, kahit munti, marami namang halaman na sari-sari. Kumbaga sa pelikula, star-studded. Pero ngayong gabi, isa sa mga star nito, ang bibida. Itutok ang spotlight sa singkamas. Ang singkamas o hikama ay isang uri ng root crop na nagmula pa ng Mexico. Pero hindi man dito sa Pinas nagmula, bumida naman sa international scene ang ating singkamas. Dahil noong 2010, nakuha sa Ilocos ang 23 kilos na singkamas. Tinalo pa nito ang 21 kilos na title holder na mula naman sa Indonesia. Mayaman sa vitamin C at di hamak na mas mababa ang calorie content kumpara sa patatas. Kaya naman iba't ibang putahing singkamas ang ituturo sa atin ni Chef Edward Bugia. So tonight, mga singkamas recipes naman ang gagawin ko ngayon. Okay? Uunahin natin ang mashed potato with a Pinoy twist. Ang mashed potato with singkamas. Kailangan lang pakuluan ang patatas at singkamas hanggang lumambot para madali na itong durugin. Although yung singkamas, medyo mas may katagalan siya ng konti sa pagpapakulo, no? Mas matigas kasi siya kaysa sa patatas. Kailangan din ng gatas, paminta, asin, asukal, at dahon ng sibuyas. Pero gagawin ko, lulutuin ko ng mabilis lang, no? Sa medyo mainit na pot natin hahaluin para matuyo yung singkamas. Ihalo rito ang mashed potato. Gano'ng karaming singkamas nilagay mo, gano'ng karaming patatas din. Just enough para mag-evaporate ang liquid. Maganda dito, patay mo rin apoy, baka malagay yung iba mong ingredients. Para maging malasa, dagdagan ng kaunting gatas, asin at paminta. Okay? Konting-konting asukal, no? Just a pinch. Kasi gusto mo lumabas yung natural sweetness ng singkamas. So, lagyan mo lang ng pinch ng asukal para ma-highlight lang yung kataminsan niya. Tunawin niyo lang siya. Haluin mabuti bago lagyan ng butter. Kung wala kang butter, pwede kang gumamit ng margarine para mas mura, mas tipid. Kaso, iba pa rin talaga ang lasa ng butter pag yun ang ginagamit natin sa ating mashed potato. Para naman sa karagdagang kulay at lasa, ihalo ang dahon ng sibuyas. Dilaw na dilaw lang, di ba? Okay na. Gawin ding pang-garnish ang dahon ng sibuyas. Sa halagang 60 pesos, ang mashed potato with a Pinoy twist ay pwedeng pagsaluhan ng 4 na katao. Then now, ang next recipe natin ay yung braised na singkamas. Now, braised singkamas. Kailangan ng diced singkamas, minced parsley, chicken stock, bacon, butter, asukal at lemon juice. Once again, medyo kung gusto nyo mas affordable alternative, kalamansi na lang. Huwag kalimutan ang mga pampalasa, ang sibuyas, asin at paminta. Siguro half a tablespoon. Iprito ang bacon sa kaunting butter. Huwag nyo masyadong galawin, huwag nyo gisahin masyado. Bayaan nyo lang sa magmantika o mag-render yung fat niya. Sibuyas. Kapag handa na ang bacon, ihalo na ang sibuyas at ang diced singkamas. Season na natin ang ating lemon juice. Timplahan ng kaunting asin, paminta, asukal at minced parsley. Then lagyan natin ng konting chicken stock. Yan ang magiging parang pang-brace ng ating singkamas, no? Kunti lang. Parang yung magpapalambot na ating stock. Yan. Make sure medyo flat ng konti ang ating Okay, so 10 minutes na natin pinapakuluan yung ating braised singkamas. Gusto ko medyo may bite pa siya, no? So ayoko sobrang lambot, ayoko masyadong mushy. Mapot ng konting-konti yung kanyang sauce, no? Dagdagan ng butter at haluin mabuti. So yun pa rin. Okay, so ito na ang ating braised singkamas. Sa halagang 40 pesos, pwede ng pang-ulam ang braised singkamas ng 2 katao. Sulit, di ba? Last but not the least, ituturo naman sa atin ni Chef ang recipe ng singkamas croquettes. Croquetas yun yung traditional na yung malilit na bilog ng patatas. In Spain, bechamel talaga yung gamit nila, thick na cream sauce. Dito sa atin, mas na kaugalian natin gamitin is yung patatas. Kailangan lang ng cooking oil, butter, giniling na baboy, itlog,
mashed singkamas, gatas, breadcrumbs, harina, spring onion, mashed potato, sibuyas, bawang, paminta, at asin. Lutuin ang giniling sa kaunting butter. Onion? Isunod na ang sibuyas, bawang, spring onion, paminta at ang mashed singkamas. Mahirap pag gagawa tayo ng kroketa kung medyo basa-basa siya. Kailangan tuyo. Ilagay naman sa mixing bowl ang mashed potato at haluan ng nilutong giniling at mashed singkamas. Lagyan ng itlog para magdikit-dikit ang mga sangkap. Para mas madaling bilugin, dagdagan ito ng harina. Pagkatapos, patigasin sa freezer sa loob ng 5 minuto. Kapag handa na ang mixture, bilugin at balutan ng breadcrumbs bago prituhin. And since luto na lahat ng ingredients natin, basta makita nyo yung brown na yung labas, okay na yan. So yan ang ating potato singkamas croquettes. Ang singkamas croquettes, 50 piso lang at pwedeng ma-enjoy ng 4 na katao. Huwag ismulin ang simpleng sangkap tulad ng singkamas dahil pwede rin silang maging bida sa mesa kung alam lang natin kung paano sila pasasarapin.